Magandang umaga sa inyong lahat. Ano ang ganda ng araw na ito na ibinigay sa atin ng aming mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos dahil nabuhay tayong muli ngayong araw na ito. Hindi ito aksidente na nandirito tayo ngayong umaga. Ito ay isang blessing, isang regalo, isang pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa ating buhay. Bawat paggising natin sa umaga ay isang patunay ng kanyang faithfulness, ng kanyang mercy na nagre-renew bawat araw. Salamat Panginoon dahil binigyan mo kami ng bagong opportunity, bagong chance, bagong simula sa araw na ito. Napakaganda ng araw ngayon dahil ang ating Diyos ay nandito kasama natin. Habang nagsasalita ako sa inyo ngayong umaga, nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon sa ating gitna. May kakaiba sa araw na ito, may plano ang Diyos na magaganap sa ating buhay. Kaya't mag-prepare na kayo dahil may himala na darating sa inyong buhay ngayong araw na ito. Hindi ko alam kung anong klaseng himala, pero alam kong may gagawin ang Panginoon para sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayong umaga. Ang tema natin ngayong umaga ay simulan ang araw. Hindi lang ordinary na simula, kundi makapangyarihang simula na magbabago sa takbo ng inyong buhay. Maraming tao ang nagsisimula ng araw ng walang direksyon, walang purpose, walang expectation na may magagawa ang Diyos. Pero tayo ngayon, magsisimula tayo ng araw na may faith, may hope, may expectation na ang aming Diyos ay gumagawa ng mga himala hanggang sa araw na ito. Ito ang uri ng panalangin na magpapadala ng supernatural breakthrough sa inyong buhay. Hindi lang healing, hindi lang provision, kundi complete transformation ng inyong situation. Ang aming bersikulo ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng mga awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, magsaya at magalak tayo dito. Nakakagulat ang bersikulo na ito dahil sinasabi nito na hindi lang ginawa ng Diyos ang mundo, hindi lang ginawa niya ang kalangitan at ang lupa, kundi ginawa niya ang specific na araw na ito para sa atin. May purpose ang araw na ito sa inyong buhay. Hindi kayo nandito ngayong umaga dahil sa coincidence. Nandito kayo dahil may plano ang Diyos na gagawin ngayong araw na ito sa inyong buhay. Kaya't hindi tayo mag-worry, hindi tayo mag-stress, kundi magsasaya at magagalak tayo dahil ito ang araw na ginawa ng Panginoon specifically para sa atin. Ngayong narinig ninyo na ang aming tema at ang aming bersikulo, gusto kong maging participant kayo, hindi lang listener, sa panalangin ito. Kaya habang nagsasalita ako, subay-subayan ninyo ako sa panalangin. Isulat ninyo sa comments ang inyong mga specific na prayer requests para sa araw na ito. Share ninyo kung anong breakthrough ang hinihintay ninyo from the Lord. Hindi tayo mag-iisa sa panalangin ito. Sama-sama tayong mag-agree sa harap ng trono ng aming Panginoon. Mag-type kayo ng Amen sa comments kapag sumasang-ayon kayo sa mga sasabihin natin sa panalangin. Gusto kong marinig ang collective voice ng Iglesia na nandito ngayong umaga. Ngayon, habang nagsisimula tayo ng aming panalangin, gusto kong mag-prepare ang inyong mga puso. Huwag kayong mag-alala sa mga ingay sa paligid ninyo. Huwag kayong mag-worry sa mga gagawin ninyo pagkatapos ng panalangin ito. Sa susunod na mga minuto, focus lang tayo sa Panginoon. I-open ninyo ang inyong mga puso. I-lift ninyo ang inyong mga kamay kung komportable kayo. At hayaang pumasok sa inyong espiritu ang presensya ng aming mahal na Panginoon. Dito tayo magsisimula ng supernatural encounter na magbabago sa buong araw ninyo. Mahal naming Panginoon, Ama sa kalangitan, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may buong paggalang at pagmamahal sa inyong pangalan. Salamat dahil binuksan mo ang mga mata namin ngayong umaga. Salamat dahil binigyan mo kami ng breath of life sa aming mga katawan. Salamat dahil may 3 billion na cells sa aming mga katawan na gumagana ng maayos ngayon dahil sa inyong grace. Salamat dahil ang aming mga puso ay tumitibok.
Ang aming mga baga ay humihinga, ang aming mga isip ay nag-iisip. Lahat ng ito ay dahil sa inyong supernatural power na nagpapatuloy sa aming buhay. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng lahat ng nangyari kagabi, safe kaming nagising ngayong umaga. Salamat dahil ang aming mga pamilya ay protected sa ilalim ng inyong mga pakpak. Salamat dahil may pagkain kami na makakain ngayong umaga, may tubig na maiinom, may tahanan na matutuluyan. Salamat dahil may trabaho aming mga magulang. May opportunity kaming mag-aral o magtrabaho. Salamat dahil may health pa kami, may strength pa kami na makakayanan ang challenges ng araw na ito. Salamat dahil hindi ninyo kami pinabayaan kailanman. Hindi ninyo kami iniwan sa aming mga problema. Hindi ninyo kami sinukuan kahit minsan kami ay sumusuway sa inyo. Ngayong umaga, Panginoon, nakikita namin ang inyong presensya dito sa aming gitna. Alam namin na naririnig ninyo ang bawat salita ng panalangin namin. Alam namin na nakikita ninyo ang bawat luha na tumutulos sa aming mga mata. Alam namin na naiintindihan ninyo ang bawat hirap na dinadanas namin sa buhay na ito. Kaya't ngayong umaga, nag-a-acknowledge kami na kayo ang may control sa lahat, na kayo ang may power na magbago ng anumang situation sa aming buhay, na walang imposible sa inyo kahit gaano pa kaganda o kahirap ang aming mga hamon ngayong araw na ito. Panginoon, ngayong araw na ito, gusto naming mag-focus sa theme ng simula ng araw. Hindi lang ordinary na simula, kundi supernatural na simula na magdadala ng breakthrough sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na ang mga awit 118:24 ay nagsasabi na ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magsaya at magalak tayo dito. Ngayong umaga, ginagawa namin ang conscious decision na magsaya at magalak dahil ito ang araw na ginawa ninyo specifically para sa amin. Hindi ito random na araw. May purpose ito, may plan kayo para sa araw na ito sa aming buhay. Panginoon, alam namin na bilang mga tao, maraming beses kaming nagsisimula ng araw na puno ng anxiety, puno ng worry, puno ng negativity. Maraming beses kaming bumabangon sa umaga at ang una naming naisip ay ang mga problema, ang mga utang, ang mga conflict sa pamilya, ang mga challenges sa trabaho, ang mga health issues na dinadanas namin. Pero ngayong umaga, Panginoon, gusto naming baguhin ang pattern na iyon. Gusto naming magsimula ng araw na ang focus namin ay sa inyo, sa inyong goodness, sa inyong faithfulness, sa inyong mga promises na written sa inyong word. Kaya nga, Panginoon, hinihingi namin sa inyo ngayong umaga, bigyan ninyo kami ng supernatural mindset para sa araw na ito. Bigyan ninyo kami ng perspective na makakakita ng opportunities sa gitna ng challenges. Bigyan ninyo kami ng wisdom na makakaalam kung paano mag-respond sa mga situations na haharapin namin ngayong araw. Bigyan ninyo kami ng strength na makakayanan namin lahat ng mga tests na dadaan sa amin. Bigyan ninyo kami ng peace na hindi mawawala kahit dumating ang mga unexpected circumstances. Bigyan ninyo kami ng joy na hindi nakadepende sa mga circumstances kundi sa knowledge na kayo ay kasama namin sa lahat ng oras. Panginoon, hinihingi din namin sa inyo, i-open ninyo ang mga divine doors ng opportunities para sa amin ngayong araw na ito. Kung may mga closed doors sa aming buhay, buksan ninyo ito ngayong araw. Kung may mga delayed na blessings, i-release ninyo na ito ngayong araw. Kung may mga prayers na matagal nang hindi nasasagot, sagutin ninyo na ito ngayong araw. Gusto namin makita ang inyong supernatural intervention sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Sa aklat ng Isaiah 55:11, sinabi ninyo, Panginoon, gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, kundi gagawin nito ang aking kalooban at magtatagumpay sa layuning ipinadala ko. Ngayong umaga, nag-acclaim kami ng verse na ito. Ang mga promises na sinabi ninyo sa aming buhay, hindi ito babalik na walang bunga. Magkakaroon ng results, magkakaroon ng manifestation sa aming buhay.
Sa aklat ng Jeremiah 29:11, sinabi din ninyo, sapagkat ako ay nakakaalam ng mga pakunang aking ipinakukuha para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pakunang pangkapayapaan at hindi pangkapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ngayong araw, nag-declare kami na ang plans ninyo para sa amin ay good plans, plans na magdadala ng peace, plans na magbibigay ng future and hope sa aming mga buhay. Salamat din namin, Panginoon, dahil sa Philippians 4:19, sinabi ninyo, at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayong araw, nagtitiwala kami na tutupad kayo sa lahat ng aming mga needs. Financial needs, emotional needs, spiritual needs, physical needs, relational needs. Lahat ng kailangan namin, ibibigay ninyo according to your riches in glory. Panginoon, nag-commit din kami sa inyo ngayong umaga. Gagamitin namin ang araw na ito para sa inyong kaluwalhatian. Hindi namin sayang ang mga opportunities na ibibigay ninyo. Hindi namin ignore ang mga promptings ng inyong Holy Spirit. Susubaybayan namin ang inyong voice sa buong araw na ito. Magiging obedient kami sa mga instructions na ibibigay ninyo sa amin through your word, through other people, through circumstances, through prayer. Panginoon, ngayong nagsimula na namin ang panalangin na ito with gratitude and commitment sa inyo. Gusto din namin mag-intercede para sa aming mga loved ones ngayong umaga. Una, hinihingi namin sa inyo, protektahan ninyo ang aming mga pamilya sa araw na ito. Ang aming mga magulang, mga siblings, mga anak, mga asawa, mga boyfriend, mga girlfriend, lahat ng mahalaga sa amin, i-cover ninyo sila ng inyong protection. I-surround ninyo sila ng inyong mga anghel na magbabantay sa kanila sa lahat ng oras. Specifically sa aming mga magulang, Panginoon, salamat dahil ginagamit ninyo sila para mag-provide para sa amin. Salamat dahil pinapakita ninyo ang inyong love sa pamamagitan nila. Hinihingi namin, bigyan ninyo sila ng health at strength para makayanan nila ang responsibilities nila. Kung may mga health issues sila, gumaling ninyo sila ngayong araw na ito. And kung may mga financial challenges sila, i-provide ninyo ang lahat ng kailangan nila. Kung may mga conflicts sa kanilang relationship, ayusin ninyo ito ngayong araw. Bigyan ninyo sila ng wisdom sa lahat ng decisions na gagawin nila para sa pamilya namin. Para naman sa aming mga siblings, Panginoon, kung may mga away kami o misunderstanding, ayusin ninyo ito. Gawing strong ang bond namin as brothers and sisters. Protektahan ninyo sila sa mga bad influences, sa mga temptations na makakasama sa kanila. Kung may mga dreams at aspirations sila, tulungan ninyo silang makamit ito. Kung nag-aaral sila, bigyan ninyo sila ng wisdom at understanding sa lahat ng subjects nila. Kung nagtatrabaho na sila, i-bless ninyo ang kanilang mga careers. Kung may mga anak na kami, Panginoon, special protection para sa kanila ngayong araw. Alam ninyo na ang mundo ngayon ay dangerous para sa mga bata. Maraming bad influences, maraming temptations, maraming people na may masamang intentions. Kaya't hinihingi namin, i-assign ninyo ang inyong mga anghel na magbabantay sa kanila. Protektahan ninyo sila sa mga accidents, sa mga sakit, sa mga bad people na makakasama nila. Bigyan ninyo din sila ng wisdom na makakakilala ng tama at mali, na makakagawa ng right decisions kahit wala kami sa tabi nila. At Panginoon, hinihingi din namin sa inyo, i-heal ninyo lahat ng may sakit sa aming mga pamilya ngayong araw na ito. Kung may cancer, gumaling ninyo. Kung may diabetes, i-normalize ninyo ang blood sugar. Kung may high blood pressure, i-regulate ninyo ito. Kung may heart problems, ayusin ninyo ang cardiovascular system. Kung may kidney problems, i-restore ninyo ang normal function. Kung may mental health issues like depression or anxiety, bigyan ninyo ng peace at emotional stability. Alam namin na kayo ang great physician na walang sakit na hindi ninyo kaya gamutin. Specifically sa mga family members namin na may major health concerns ngayon,
Panginoon, ginagawa namin ang claim na sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, gumaling na sila. Sa 1 Peter 2:24, sinabi na, "By His wounds you have been healed." Hindi "you will be healed," kundi "you have been healed." Past tense na, tapos na, done na. Kaya ngayong araw, nag-claim kami ng complete healing para sa lahat ng may sakit sa aming mga pamilya. Panginoon, hinihingi din namin, i-break ninyo lahat ng negative patterns sa aming mga pamilya. Kung may history ng addiction, i-break ninyo ito ngayong generation. Kung may history ng poverty mindset, i-break ninyo ito at palitan ninyo ng abundance mindset. Kung may history ng broken relationships, i-break ninyo ito at gawing strong ang mga relationships namin. Kung may generational curses na transmitted from our ancestors, i-break ninyo lahat ng ito in the name of Jesus Christ. Panginoon, para naman sa specific na situations na kinakaharap ng aming mga pamilya ngayong araw, hinihingi namin ang inyong divine intervention. Kung may mga legal cases na pending, solusyonan ninyo ito in favor namin. Kung may mga financial obligations na hindi pa nababayad, i-provide ninyo ang means para mabayad namin ito. Kung may mga business ventures na struggling, i-bless ninyo ito at gawing profitable. Kung may mga relationships na broken, i-restore ninyo ito at gawing mas strong pa kaysa dating. Panginoon, salamat din dahil protektahan ninyo ang aming mga loved ones sa mga dangers ng mundo ngayong araw. Sa traffic, protektahan ninyo sila sa mga accidents. Sa workplace, protektahan ninyo sila sa mga hazards at dangers. Sa schools, protektahan ninyo sila sa mga bad influences at bad people. Sa community, protektahan ninyo sila sa mga crimes at violence. I-cover ninyo sila ng inyong precious blood na walang evil na makakalapit sa kanila. Panginoon, ngayon naman, gustong mag-focus sa practical na aspects ng araw namin. Sa provision at work na kailangan namin para masustain ang aming daily needs. Alam ninyo, Panginoon, na as human beings, may mga basic needs kami na dapat ma-meet araw-araw. Pagkain, tubig, shelter, clothing, transportation, medicines, at marami pang iba. Hindi namin kaya mag-survive nang walang mga ito at alam namin na kayo ang ultimate source ng lahat ng aming provisions. Kaya nga, Panginoon, hinihingi namin sa inyo ngayong umaga, i-provide ninyo lahat ng financial needs namin para sa araw na ito at para sa mga darating na araw. Kung may mga bills na dapat bayaran, i-provide ninyo ang pera para doon. Kung may mga groceries na kailangan bilhin, i-provide ninyo ang budget para doon. Kung may mga school fees o tuition na dapat bayaran, i-provide ninyo ang means para mabayad namin ito on time. Kung may mga medical expenses na kailangan gastusan, i-provide ninyo ang financial resources para doon. Sa Matthew 6:26, sinabi ninyo, Panginoon, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nangingisda, hindi sila nagaani, ni nangaimbak sa mga kamalig, at pinakakain pa rin sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay higit na mahalaga kaysa sa kanila? Ngayong araw, nag-claim kami ng promise na ito. Kung pinakakain ninyo ang mga birds na walang jobs, walang bank accounts, walang business plans, much more kaming mga tao na ginawa ninyo according to your image. Panginoon, specifically sa work situation namin, hinihingi namin sa inyo, kung may trabaho na kami, i-bless ninyo ito. Gawing productive ang mga araw namin sa office o sa business namin. Bigyan ninyo kami ng good relationship sa mga boss namin, sa mga co-workers namin, sa mga clients namin. Protektahan ninyo kami sa workplace politics, sa mga unfair treatments, sa mga conflicts na makakasama sa careers namin. I-open ninyo ang opportunities for promotions, for salary increases, for better positions na magdadala ng mas better life para sa aming mga pamilya. Kung wala pang trabaho sa amin, Panginoon, i-open ninyo ang doors ng employment para sa amin ngayong araw na ito. I-connect ninyo kami sa right people na makakatulong sa amin makakuha ng work. I-guide ninyo kami sa tamang companies na mag-a-apply kami.
Bigyan ninyo kami ng favor sa mga interviews na dadaanan namin. Gumawa ninyo ng way kahit mukhang walang way para makakuha kami ng source of income. Panginoon, hinihingi din namin sa inyo. Bigyan ninyo kami ng wisdom sa financial management. Maraming beses kaming nakakagawa ng bad financial decisions dahil kulang kami sa wisdom o dahil na-tempt kami sa mga instant gratification. Turuan ninyo kami kung paano mag-budget ng maayos, kung paano mag-save para sa future, kung paano mag-invest sa mga bagay na magdadala ng long-term benefits sa aming buhay. Sa Proverbs 21:5, sinabi ninyo, ang mga pakana ng masipag ay nagiging sagana, ngunit ang bawat nagmamadali ay nadadala sa kakulangan. Bigyan ninyo kami ng diligence sa lahat ng ginagawa namin para ma-achieve namin ang mga goals namin sa buhay. At the same time, bigyan ninyo kami ng patience na hindi kami magmamadali sa mga decisions na makakasama sa amin in the long run. Panginoon, ngayong nagpray na kami para sa provision at work, gusto din naming mag-declare ng mga prophetic words over our lives base sa inyong word. Ito ay hindi wishful thinking o positive thinking lang. Ito ay mga declarations na based sa mga promises ninyo sa Bible na applicable sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Una, nag-declare kami base sa Deuteronomy 28:13. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay mataas lamang at hindi mababa kung inyong susundin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Ngayong araw, nag-declare kami na we are the head and not the tail, above and not beneath. Hindi kami ma-stuck sa bottom ng society, kundi tataas kami sa posisyon na ni-destine ninyo para sa amin. Pangalawa, nag-declare kami base sa Isaiah 54:17, walang sandata na nakaharap sa iyo ay magtatagumpay at bawat dilang tumitindig laban sa iyo ay inyong hahatulan. Ngayong araw, nag-declare kami na walang weapon na formed against us ang magpro-prosper. Lahat ng attacks ng enemy, lahat ng negative words na sinabi ng mga tao about us, lahat ng evil plans para sa amin, failed lahat ng ito in the name of Jesus. Pangatlo, nag-declare kami base sa Romans 8:37. Sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa kaming nananabalo sa pamamagitan ng siyang umibig sa amin. Ngayong araw, nag-declare kami na we are more than conquerors. Hindi lang survivors kami, kundi conquerors pa. Hindi lang nakakayanan namin ang mga challenges, kundi nilalampasan pa namin ito with victory. Pang-apat, nag-declare kami base sa 2 Corinthians 2:14. Ngunit salamat sa Diyos na laging nagpapadaog sa amin kay Kristo. Ngayong araw, nag-declare kami na God always causes us to triumph in Christ Jesus. Hindi minsan lang, hindi paminsan-minsan, kundi lagi kaming nananavalo dahil kay Jesus Christ. Panglima, nag-declare kami base sa 1 John 4:4, kayo ay mula sa Diyos, mga anak, at inyong napagsalavahan sila, sapagkat siyang nasa inyo ay dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Ngayong araw, nag-declare kami na greater is He that is in us than he that is in the world. Ang Holy Spirit na nasa amin ay mas powerful kaysa sa lahat ng evil forces na nandito sa mundo. Panganim, nag-declare kami base sa Philippians 4:13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ng siyang nagpapalakas sa akin. Ngayong araw nag-declare kami na we can do all things through Christ who strengthens us. Walang challenge na hindi namin kaya ma-overcome dahil si Jesus ay nagbibigay ng strength sa amin. Pangpito, nag-declare kami base sa Ephesians 3:20. Ngayon, sa siyang makakagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng aming hihingi o maisa sa isip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin. Ngayong araw, nag-declare kami na God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ang mga blessings na darating sa amin ay mas higit pa sa mga na-imagine namin.
Pangwalo, nag-declare kami base sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikapu sa bahay yaman upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako rito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko babuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala na hindi ninyo makakaya. Ngayong araw, nag-declare kami na dahil faithful kami sa pagbibigay, bubusan namin ng blessings na hindi namin makakaya. Pangsyam, nag-declare kami base sa 3 John 1:2. Minamahal, ipanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at maging malusog, gaya ng iyong kaluluwa ay gumaginhawa. Ngayong araw, nag-declare kami na we prosper in all things and be in health, even as our soul prospers. Pang-10, nag-declare kami base sa Jeremiah 1:12. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang inyong nakita, sapagkat ako ay nag-iingat sa aking salita upang gawin ko ito. Ngayong araw, nag-declare kami na God is watching over His word to perform it sa aming mga buhay. Panginoon, salamat dahil lahat ng declarations na ginawa namin ay hindi empty words, kundi based sa inyong promises na written sa your word. Ngayong araw, nagtitiwala kami na makikita namin ang manifestation ng mga prophetic declarations na ito sa aming actual experiences. Ngayong malapit na namin matapos ang panalangin ito, Panginoon, gusto din namin i-consecrate sa inyo ang mga susunod na oras ng araw namin. Hindi namin gusto na matapos ang panalangin at kalimutan na namin kayo sa mga activities na gagawin namin. Gusto namin na sa lahat ng gagawin namin ngayong araw, sa pagkain, sa paglalakad, sa pagtrabaho, sa pag-aaral, sa pakikipag-usap sa ibang tao, present kayo doon at ginagamit namin ang mga opportunities na iyon para sa inyong glory. Kaya nga, Panginoon, hinihingi namin sa inyo, i-guide ninyo ang bawat step na gagawin namin ngayong araw. Kung may mga conversations na mangyayari, gawing productive at edifying ang mga iyon. Kung may mga decisions na gagawin namin, bigyan ninyo kami ng wisdom para makagawa kami ng right choices. Kung may mga challenges na dadaan sa amin, bigyan ninyo kami ng strength at patience para ma-overcome namin ito. Kung may mga opportunities na darating, bigyan ninyo kami ng discernment para makilala namin at mag-grab namin ito. Panginoon, hinihingi din namin sa inyo, panatilihin ninyo ang connection namin sa inyo sa buong araw na ito. Maraming beses kaming nagsisimula ng araw na connected sa inyo through prayer, pero habang tumatagal ang araw at dumadami ang activities namin, nakakalimutan na namin kayo. Ayaw namin mangyari iyon ngayong araw. Gusto namin na from morning till evening, conscious kami sa inyong presence at sa inyong voice sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, i-remind ninyo kami throughout the day na mag-pray sa inyo. Kapag may struggles na dumating, instead of mag-worry o mag-panic, i-remind ninyo kami na mag-pray. Kapag may good things na nangyari, i-remind ninyo kami na mag-thank sa inyo. Kapag may temptations na dadaan sa amin, i-remind ninyo kami na tumakbo sa inyo para makakuha ng strength to resist. Panginoon, nag-commit din kami sa inyo ngayong umaga. Hindi namin sayang ang araw na ito sa mga meaningless activities. Hindi namin gamitin ang buong araw sa pag-scroll sa social media ng walang purpose. Hindi namin gamitin ang oras namin sa mga chismis o negative conversations. Hindi namin gamitin ang energy namin sa mga fights o conflicts na walang value. Instead, gagamitin namin ang araw na ito para sa mga productive activities na magdadala ng growth sa aming buhay at blessing sa ibang tao. Specifically, Panginoon, nag-commit kami na gagawin namin ang mga ito ngayong araw. Una, magre-read kami ng portions ng Bible para ma-strengthen ang faith namin. Pangalawa, mag-encourage kami ng at least isang tao through our words or actions. Pangatlo, mag-do kami ng something na mag-i-improve sa aming skills or knowledge. Pang-apat, mag-spend kami ng quality time sa aming mga family members
Panglima, mag-take care kami ng aming physical health through proper eating at exercise. Panginoon, sa mga huling sandali ng panalangin ito, gusto din namin mag-extend ng blessings sa mga nakikinig ngayon. Sa mga viewers ng channel na ito, sa mga subscribers, sa mga regular na sumusunod sa mga prayers namin, i-bless ninyo po sila ngayong araw na ito. Bigyan ninyo sila ng specific breakthroughs na hinihintay nila. Sagutin ninyo ang mga prayers na matagal na nilang inipray. I-heal ninyo ang mga may sakit sa kanila o sa mga families nila. I-provide ninyo ang financial needs nila. I-restore ninyo ang broken relationships nila. I-protect ninyo sila sa lahat ng dangers at evil forces. Panginoon, salamat din dahil ginagamit ninyo ang ministry na ito para mag-reach out sa thousands of people every day. Salamat dahil sa pamamagitan ng technology, nakakonect kami sa mga taong hindi namin personally nakilala pero sama-sama namin sa panalangin. Salamat dahil kahit magkakaiba kami ng location, ng background, ng age, ng social status, united kami sa faith at sa pagmamahal sa inyo. At ngayon, Panginoon, habang nagtatapos ang panalangin ito, nag-a-ask kami ng special blessing para sa buong araw namin. I-cover ninyo kami ng inyong protection from the top of our heads to the soles of our feet. I-assign ninyo ang inyong warring angels na mag-guard sa amin sa lahat ng daan na dadaanan namin. I-anoint ninyo ang aming mga mata na makakita ng mga opportunities, ang aming mga tenga na makarinig ng inyong voice, ang aming mga bibig na magsalita ng mga words of life, ang aming mga kamay na gumawa ng mga good works, ang aming mga paa na maglakad sa mga paths ng righteousness. Panginoon, i-bless ninyo ang families na makakausap namin ngayong araw. I-bless ninyo ang mga co-workers o classmates na makakasama namin. I-bless ninyo ang mga strangers na makakasalubong namin sa mga public places. Gawing instruments ninyo kami ng inyong love, ng inyong peace, ng inyong joy sa bawat interaction na magaganap sa aming buhay ngayong araw. Lahat ng mga hiniling namin sa panalangin ito, Panginoon, inipray namin sa napakdakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus Christ. Siya ang aming mediator, siya ang aming high priest, siya ang dahilan kung bakit nag-access kami sa inyong throne ng grace. Sa kanyang pangalan, nagsasabi kami ng malaking amen. At sa mga nakikinig ngayong umaga, sana na-bless kayo ng panalangin ito. Kung natouch ang inyong mga puso, mag-leave kayo ng comment sa baba. Share ninyo ang mga specific na answered prayers na matatanggap ninyo ngayong araw. Mag-subscribe din kayo sa channel na ito para ma-notify kayo sa mga susunod na prayers at devotionals na mag-u-upload kami. At huwag ninyong kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga friends at family members na kailangan din ng prayer sa buhay nila. Ang Panginoon ay sumainyo, ang kanyang presensya ay makasama ninyo sa buong araw, at ang kanyang blessings ay sumalimbaw sa inyong mga buhay ngayong araw na ito at sa mga darating pang araw. Sa pangalan ni Jesus, blessed kayong lahat.